inunahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang tigil pasada ngayong Huwebes at Biyernes. Anunsyo niya wala nang extension sa deadline ng pagpapakonsolidate ng mga pampublikong sasakyan. Nahiling sana ng grupong Piston. Suportado naman ng ilang grupo ang modernization program sa transportasyon. At nakatutok si Joseph Moro. Apat na raang grupo sa ilalim ng United Transport Consolidated Entities ang lumabas sa kalsada para ipakita na marami na sila nag-consolidate bago ang December 31 deadline. Mula sa Welcome Rotonda sa Quezon City, modernisasyon! Tumulak sila sa Mendiola sa Maynila malapit sa Malacanang para ipakita ang suporta sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Na siya namang kinukontra ng mga matitigil pasada sa Huwebes at Biyernes. Ayon sa grupo, wala raw dapat ipag-alala ang mga commuter na wala silang masasakyan sa December 14 at 15 kung kailan may tigil pasada ang grupong Piston dahil silang mga consolidated units ang tatakbo. Maliit lang na bahagi yan ng sektor para maparalyze ang biyahe. Sa katotohanan, hindi makakapekto yan sa biyahe ng mga mamamayan natin sa 14 and 15. Sa datos ng LTFRB, nasa 70% na ang makakapag-consolidate sa buong bansa sa katapusan ng taon. Bagaman sa Metro Manila, nasa 26% pa lamang ito. Pero hiling ng mga nakapag-consolidate na ipatupad na ang deadline na ilang beses nang napostpone. That would be unfair for us. Marami na kaming modernized jeepney. Pinabulaanan din ng ilang miyembro na lugi ang mga nag-consolidate na. Ang grupo ni Edmond na 2019 pa nag-consolidate, 70,000 pesos daw ang buwan ng kita kada modern bus. 30,000 pesos lamang daw ang buwan ng panghulog sa 2.4 million pesos na utang kada bus, kaya may matitira pa para sa maintenance, panggas at kita ng mga nagmamaneho ng bus. Hindi naman mismo yung individual operators, individual drivers ang maghulog. Mismo ang coop maghulog doon. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasunod ng pulong nila na mga transportation official ay napagdesisyon na ng hindi i-extend ang deadline. Hindi raw papayagan ng gobyerno na maantala ng iilan ng karamihan sa mga operators, sabay banggit ng 70% na ang nakapag-consolidate. Inulit naman ng LTFRB na walang mangyayaring phase-out ng mga tradisyonal na jeepney pag napaso na ang December 31 deadline. Hindi raw otomatikong tigil biyahe na sila dahil iniiwasan din ng ahensya na magkaroon ng krisis sa transportasyon. Ayon sa grupong Piston, mahigit 35,000 jeepney pa rin sa Metro Manila ang hindi consolidated. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.